Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, iyak dito malala. Itong si former spokesperson Harry Roque. Imagine nyo humingi siya ng political asylum doon sa the Netherlands. Ngunit ito, kakapasok pa lamang na balita. Roque, tagilid sa asylum ng Netherlands. Alam nyo mga minamahal, may mga tao naman na tumatakas ng bansa tapos pag humingi ng political asylum, nag-grant. Katulad ni Espinosa, 'di ba? Na nag-grant yung political asylum niya sa anong bansa ba 'yon? Nakalimutan. I-comment nyo nga kung saang bansa pumunta si si Kerwin kasi talaga nga namang iniipit ng mga Duterte, ginigipit ng kampo ni former President Duterte si Kerwin before. So, tumakas ng bansa. Sinabi for medical purposes pero hindi na bumalik. Bumalik lang siya nung hindi na presidente si Digong, 'di ba? So to make the long story short, ang paghingi ng political asylum sa ibang bansa, mga minamahal, igagrant lang 'yan kung ikaw ay talagang iniipit ng bansang sinilangan mo, 'di ba? Na ito may chance pa to, itong kaso na to, ganyan. Kaso ang nangyari mga minamahal sa bansang pinuntahan ni Harry Roque, mahigpit doon, 'di ba? Yung bansa patungkol sa human trafficking. So, talaga nga namang sobrang labo na pagbigyan ng asylum diyan si Harry Roque. Kaya nakita ninyo yung nangyari kay Arnie Tevez, 'di ba? Doon sa Dili, 'di ba? Hinuli. Bakit hinuli? Kasi hindi naman granted yung political asylum niya na-deny 'Di ba? Ano yung kaso ni Arnie Tevez? Murder. Ano pa? Terrorist. Diba kaya nga recently nahuli itong si Arnie Tevez, and I think mga minamahal hindi na din pupunta ng ng Timor-Leste itong si Harry Roque. Hindi na din doon makakapagtago. Gawa nga ng, 'di ba? Nahuli na doon si Tevez, sabay baka siya pang sumunod. Alright, so basahin natin tong balitang to. Nakakaiyak, no? Talaga nga namang walang matatakbuhan na si Harry Roque. Ay, nako, bakla umuwi ka na. So, tiwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ibabasura ng the Netherlands ang hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Harry Roque dahil mahigpit ang bansang ito sa human trafficking. Napakalinaw na balita. Pakita ko sa inyo. Ang linaw na balita. Kita ninyo? So, depende yan sa grant of asylum kung ibibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it. Kasi ang Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking. Alam nyo naman na itong si Harry Roque ay kasabwat po sa pagkasangkot sa human trafficking kasama ni Cassandra Leong. At meron na pong in-issue na warrant of arrest ang Angeles City Regional Trial Court Branch 118 laban kay Harry Roque. Alam niyo kung paano mapapauwi si Roque? Isa lang. I-focus nga natin sa mukha ko. Isa lang. I-cancel yung kanyang passport. Pero sa akin pagkakalam, mukhang 3 ata yung passport ni Harry Roque. 'Di ba? Tama ba ako mga minamahal? Mukhang 3 ata yung passport ni former spokesperson Harry Roque. Dapat lahat ng yun i-cancel. Alam nyo ba yun mga minamahal? Parang labag ata sa batas ang ginawa ni Harry Roque, yung citizenship niya. Anyway, going back sa ating topic, so itinutulak rin ng Department of Justice ang pagkansela ng pasaporte ni Roque upang maituring na itong undocumented alien sa Netherlands at ma-deport sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ko, dapat i-push through na yan ng ating Department of Justice para makauwi na dito. And dapat yung nangyari kay Tevez, gawin din kay Roque to the point na i-post sa Interpol yung issue ng warrant of arrest kay Roque para yung police ng the Netherlands ang huli kay Roque at ipapadeport dito sa bansang Pilipinas. Just like what happened kay Arnie Tevez. Kaya nga ngayon, nagpuputok ng butchi yung yung anak na kasi kinidnap daw. Bakit kinidnap na? Paano kinidnap? Sa paanong paraan? Walang warat. Mayroon naman tayo nakita na nilabas na paper document na nagsisilbi ng a-arrestuin talaga itong si Arnie Tevez. So, nakarating din sa impormasyon ni Remulla na 3 pasaporte ang pinanghawakan ni Roque na dapat sana ay, makancel na lahat ng yon.
siyang mag-a-account sa kanyang ginawa dito at depensahan niya ang sarili niya. Hindi pa nagsisimula ang lahat tinakasan niya na sa batas natin. Flight is an indication of guilt. Totoo yan mga minamahal. Flight is guilt. Katulad ni VP Sara. Diba? Ayaw niyang harapin yung impeachment. Palusot niya, magba-birthday siya. Pumunta siya doon sa sa the Netherlands. Nandun na yun siya ngayon kasi nung isang araw lumipad papunta ng Qatar. So from Qatar to the Netherlands. Ganon yung yung nangyari kay VP Sara Duterte. So sa madaling sabi, flight is guilt. Ayaw sagutin ni Sara Duterte yung mga pananagutan niya sa ating batas. Although June 2, babasahan pa lang siya ng mga prosecutor ng sakdal sa kanya. Tapos June 3, mag-o-open na yung mag-o-open ng Senado para sa impeachment trial ni VP Sara bilang impeachment court. Wala naman doon si VP. Although hindi kailangan ng kanyang presence, pero mga minamahal, kapag seryoso ka, 'di ba? Dapat ipapa-feel mo sa mga tao na hindi ka natatakot. Ano ba naman yung pagtayo mo diyan? Ipakita mo na hindi ka natatakot, malakas ka, 'di ba? Na wala kang kinakatakutang kaso, na lahat ng 'yon is fabricated. 'Di ba dapat ganoon? Kaso walang pakialam si Sara sa ating batas to the point na binabastos niya. Bastos yun yung pagtakas niya. Well, pare-paras nga naman sila. Si Tebis tumakas, si Roque tumakas, si Sara tumakas. Ayaw harapin yung kanyang mga pagkakasala. Diba? Nagigets din yung mga minamahal. So, walang respeto sa bansang Pilipinas. At beside, parang kala mo, yung main character syndrome, may ganun silang klaseng pag-uugali. Tapos doon maninira sa ibang bansa. Pwede ba naman mga putragis? Di ba ganun yung gali nila? Tapos pag nabuking, sasabihin, hindi, lang yan, fabricated lang yan. Hindi ko sinabi yan. Biglang deny, tapos sasabihin, Cho. Tama ba yung ganong klase mga behavior? Di ba? Walang pagpapahalaga sa accountability. Tama, mga minamahal. Walang pagpapahalaga sa accountability, sa transparency, itong ating vice-presidente. Ganyan din si Roque. Walang pagpapahalaga sa transparency and accountability nung nabisto, lumipad ng bansa kasi ayaw makulong. Nagtatago, di ba? Tapos doon sa ibang bansa naninira. Ganun sila katitindi, katatapang. Dito kayo sa Pilipinas mag-ingay. Dito kayo sa bansang Pilipinas magdadadakdak ng kung ano-ano. Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, nakakaiyak naman tong life ni Harry Roque. Condolence. Di ba? Nangyayari sa'yo paano ka na lang, lipad-lipad ka na lang, para kang NPA. Ano yung NPA? No permanent address. Hindi yung People's Army, Para siyang NPA. No permanent address. Itong si Roqueta. Alright, mga minamahal. Wala that's life. Alright, so pahingin lang po ako ng comments ninyo. Yes, comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga videos na ina-upload natin, yung mga recent videos mga minamahal, at makakinig kayo ng komentaryo galing sa isang kabataan. Dahil tandaan ninyo, ang kabataan palagi ay magiging pag-asa ng bayan. Kaya bilang isang kabataan, inilalaban natin, paglalaban natin yung karapatan natin kasi ang bansang Pilipinas nakasalalay, 'di ba? Ang progress sa mga kabataan, kaya dapat tulungan nyo yung mga kagaya namin na i-voice out, dumami pa kami para nang sa gayon maging open yung mga kababayan natin Pilipino, lalo na yung mga matatanda na hindi political aware, 'di ba, sa nangyayari dito patungkol sa ating bayan. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingin lang po ako ng comments at ingat mga kababayan. Huwag nyo kalilimutan ng like at share.